It took a minute before Drake answered his call. Bumungad sa kanyang kaibigan, halatang nasa kama at gulo pa ang buhok. Hey, why are you calling this early, man? Pungas-pungas sa saad pa nito. I need you to check on me. Tipid niyang wika. Dinig niya mabibigat na paghinga ni Drake mula sa screen. And what is that all about? Sa gantong oras ka pa talaga magpapacheck up. Come on, I'm acting strange lately. What do you mean? Nakita niyang babangon si Drake mula sa pagkakahiga. Nahilot si Calix sa kanyang sentido. There is the maid of mine. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. And what about your maid? I accidentally kissed her. I kissed her. Sabi niyang di makatingin sa screen. Very embarrassing. Man, you go around get some women. Then here you are, telling me that you kissed your maid? Like it was your first time. Natatawang sambat ni Drake kay Calix. I know, that is why I wanted to check on me. Why did you kiss her in the first place? Hindi ko rin alam. Matamlay niyang sagot. Come on, was it lust? No. Halos mapugtong ugat sa leeg niya. Or maybe, kinda. May pag-aalinlangan sa niya. And what else? She suffocated me and made my heart beat like crazy. Narinig niyang mahinang tawa ni Drake sa linya. Don't laugh about this matter, Drake. I am serious, man. Saway niya sa kaibigan. Go ahead, tell me more. What I mean is, my maid irritates me yet I always wanted to see her, which is very nonsense. Then? That's all. Tell me, what is your conclusion about this? Narinig niyang mahinang tawa ng lalaki. Drake! Fine. Now tell me, is this normal or am I getting crazy? Relax, man. Of course, that's normal to the people who's... Ilang segundong katahimikan. Drake, who's what? Naiiritang singat niya. Well, alamin mo sa sarili mo. Ayoko magbitaw ng salita, baka itakwil mo pang pagkakaibigan natin. What? Pakiramdaman mo ang sarili mo. Stop being so denial and naive, Calix. Alam mo yan sa sarili mo. Pahayag ni Drake at saka in-off ang call niya. Wait. He hissed when Drake ended the call. Parang wala na tong planong pakinggan siya. That doctor? Akala ba nito nagbibiro siya? He was serious. Sa inis sa kaibigan, marahas niyang naibatong unan sa kung sang espasyo. Ngunit sumusukong pinulot din niya yon. Umaga na lumabas si Calix sa kanyang silid. Pagod. Nangitim ang gilid ng mata dahil magdamag na ginulo ang tangang maid ang utak niya. Inihanda ang sarili para pumasok sa opisina. Biyernes ng umaga. Suot na kasanayang business suit. Bit-bit ang kanyang business leather bag. Bumaba na si Calix ng kondo. Nakaabang sa kanya si Canor. Araw ng Biyernes at ito ang nagmamaneho patungo sa malaking bahay niya mamaya. Magandang umaga, senyorito. Bati na matanda sa kanya sabay nang pinagbuksan siya ng pintuan ng sasakyan. Tinanguan lamang niya ito at saka tuluyang sumakay, ngunit hindi nakaligtas sa mata ni Canor ang itsura niya. Senyorito, okay ka lang? Hindi siya nagsalita. Tinaasan niya to ng kilay. Mukhang pagod at nangingitim ang gilid ng mga mata nito. Senyorito, deklara ni Canor. Napahugot ng malalim na hininga si Calix. I blamed her for this. Inutusan siya ni Canor na bumalik sa taas para ikuha siya ng sunglasses at nilisan ng lugar. Suot ang sunglasses sa mata, bumaba siya ng kotse at nagtuloy-tuloy pumasok sa pag-aaring gusali. Ang akala niya makakaligtas siya sa mapanuring mata ng mga empleyado niya, ngunit hindi sa kanyang assistant na si Chen. Boss! Si Chen na dumukwang para masuyod ang pagmumukha niya. You look tired today, boss? He flinched. Iniwas ang mukha at sinentro sa reports na ibinigay nito. Let me guess, is it about the investor yesterday? Hindi nakatulog dahil sa sobrang saya. No. Then if no, siguro hindi ka nakatulog at iniisip mo, paano mo gugustuhin ang limpak-limpak mong salapi? Mas lalong hindi. Then ano, boss? This is because of my stupid maid. Bullshit. Singhal niya kay Chen. Natampal niya ang palad sa ibabaw ng desk. Wala sa oras na paatras si Chen sa sobrang gulat. Now stop being nosy and go back to your desk, Chen, before I fire you. Nang gagalaiting utos niya sa lalaki. Pero boss, concern lang naman ako sa iyo eh. Bakit ka kasi nagmukha kang panda? Hirit pa nito. Tuloy ibig nang sumabog ni Calix sa kakulitan ng kanyang assistant. Shut up and leave, you moron. Okay, boss. Right away. Napahugot ang binata ng malalim hininga para ikalma ang sarili.
Maya-may dinukot ang cellphone sa bulsa at nagtipa. Stupid maid. Hey stupid. Take a leave today. Take some rest. Sent. Ilang minuto na kalipas, wala natanggap si Calix na reply from Desira. Panay sulyap siya sa kanyang phone. Naging iba ang timpla ng utak niya. That stupid maid made him uneasy and restless for no reason. Why bother? She's just a maid. Pinilit na lang ni Calix ito ng isip sa trabaho pero natagpuan ang sariling panay unlock sa screen ng kanyang phone. Mahigit 3 oras na nakalipas, nitawag or text wala siya natanggap mula sa tangang maid niya. Inis niyang pinindot ang intercom. Chen got inside. Malamig na utos niya. Yes boss, coming. Saglit bumungad sa kanyang assistant niya. Boss, may kailangan ka? Buy me a new one. Nilahad ni Calix sa harap ni Chen ang kanyang latest iPhone. Boss, I said bumili ka ng bagong cellphone. Pero boss, kabibili lang niya ng 1 buwan na. I think that phone is broken, Chen. Muli niyang tinoon ng mata sa harap ng laptop. Ani mo hindi nababagabag. Paanong sira? Hindi ako nakakatanggap ng text or tawag. I think sira talaga yan. Irritableng saad na ni Calix. Teka ha, i-check ko muna boss. Dinukot na siya ng phone na suot nitong slacks at nag-dial doon. Agad tumunog ang cellphone niya. Okay naman boss, nakakatanggap naman ng tawag. Hindi nakakatanggap ng text, I think. Teka nga, mag-send ako ng message. Si Chen na mabilis tumipa sa phone. Segundo nakalipas, tumunog ang message tone ng phone ng boss. Okay naman boss, wala namang problema. He hissed at kinuhang cellphone. Sigurado ka hindi sira to? Yes boss. Then why am I not receiving any messages or calls from her? Boss? Si Chen na walang ideya. Never mind, you may leave now. Okay boss. What is she up to? Bakit ni text o tawag hindi nagawa ni Desra? Bakit wala na siyang ibang iniisip kundi ang tangang maid niya? May topak talaga siya. And that Drake, ayaw sabihin anong problema ng kokote niya. This life and this phone. Padabog niyang nilabag ang cellphone sa inis. Pinilit magtrabaho kahit na hindi mapakali sa sarili buong araw. Isang katok sa pinto ang nagpagising sa akin mula sa matagal na pagkakatulog. Buong araw nagpahinga at umabsent sa paaralan pati pagpasok sa malaking mansyon. Di rin pinayagan ni inay at pinagpahinga ko. Pupungas-pungas at gulo ang buhok, bumangon ako mula sa pagkakahiga sa papag. Sinikap ko ang mata sa malit na alarm clock na nakalagay sa uluhan ko. Mag-aalas 8 na pala ng gabi, sobrang haba na ng tulog ko. Laking pasalamat ko at mukhang nakabawi na ang katawan ko. Suot ang kulay pink na pajama terno, nagtungo ako sa pintuan. Sandali! Mag-isa ako naiwan sa bahay dahil si inay nagpunta sa probinsya. Kaarawan kasi ni Auntie Lucing ko, kapatid ni inay. Di na ako pinasama nito dahil nga pinagpahinga ko. Di na ako tumutol dahil kailangan ko talagang ipagpahinga ang katawan. Sobrang nabinat ako. Muli pumainan lang katok sa pinto. Madalian kong tinalunton ang pinto at saka binuksan. Sobrang nagulat ako sa bumungad sa aking harapan. Senyorito? Kailangan pa bang magulat sa pagpunta ko dito? Stupid? Si Senyorito Calix, nakatayo sa harapan ko, nakasuot ng simpleng abuhing t-shirt at khaki shorts. Ano kasi hindi ko inaasahang darating ka, Senyorito? Kanor! Tawag na Senyorito kay Kuya Kanor sa likuran na hindi pinakinggan ang pahayag ko. May hawak tong malaking plastic bag sa magkabilang kamay. Let us in. Okay po, Senyorito. Tumabay ako na makapasok sa na Senyorito Calix at Kuya Kanor. Senyorito, anong sadya niyo po? Kailangan pa ba ng rason para magpunta dito? Sarcastic ang balik nito. Opo, sa abala niyo po pumunta pa talaga kayo dito. O baka nagalit kayo dahil umabsent ako. Talking about that, ano bang ginagawa mo buong araw? Nagpahinga po. It answered why my phone doesn't even beep all day. Mahinang tura na ginala ang mata sa bahay. Po? Never mind, where is Inay Mayarna? Nasa probinsya po, Senyorito. Si Kuya Kanor nilapag ang dalang supot sa sahig. Kanor, you can leave. I will just call you when I need you. Opo, Senyorito. Nagpaalam si Kuya Kanor at umalis na. Ibig kong maglupasay. Sinadya ko ngang titingnan ng cellphone para makaiwas dito, pero dumating pa talaga. Tuloy na alala ko na naman ang nangyari nung nakaraan. Parang may paro-paro naglipa na sa sikmura tuwing maaalala ko ang halik na yon. Namayani ang katahimikan sa buong paligid. Tayong mga kapitbahay ang gumawa ng kaluskos ng sandaling iyon. I brought some groceries. May mga prutas din. Sa Senyorito Calix ang unang bumasag sa katahimikan. Tinoon ang mata sa plastic bag na nakalapag sa sahig. Hindi ka na sana nag-abala, Senyorito. Nahihiyang saad ko. I don't mind.
Teka, ikukuha kita na maiinom, senyorito. Saad kong nagmadaling tumungo sa kusina. Halos nilipad kong kusina. Anak ng... Di ko nga naayos ang buhok at sobrang gulo. Tapos sumulpot ang amo kong walang paalam. Dali ako nagtimpla ng juice na makarinig ako ng tikim mula sa likuran ko. Akin na. Kinuha ni senyorito ang hawak kong baso at kutsara. Maupo ka doon? Nginuso ang labi sa bakanting silya. Okay lang po, senyorito, kaya ko na. Magaling na po ako. Akma akong babawiin ang baso. No, maupo ka doon. It's an order, stupid. Sumusukong umatras ako at naupo. Kumain ka na? Sa senyorito Calix na nakatalikod at pinagpatuloy ang pagtimpla ng juice. Hindi pa po, senyorito. Pagkarinig nun, sinulipan nito ang relo sa braso. Wala kang planong kumain at ng late na, Desra. Kakagising ko lang po, senyorito. Dinig kong napabuntong hininga ito. Ilang saglit nagsimulang kumilos sa kusina. Inutusan akong dalhin ng pinamili nito. Nahirapan pa ako dahil dito marunong gumamit ng gas stove dahil naka-induction cooker sa kondo. Di ako hinayaang tumulong at pinaupo lang ako sa tabi. Makalipas na mahabang sandali nilapag nito sa harap ko ang niluto. Pasta. Sobrang natakam ako sa niluto ni senyorito. Unang pagkakataon makakain ako ng pasta na sosyal. Kadalasan spaghetti ang inihahanda ni inay pag birthday ko eh. Dig in. Wow, senyorito, ang galing niyo po. Hindi lang to gwapo at mayaman, marunong din magluto. Perfect naman. I'm good, I know. Di ba na kailangan sabihin? Pagmamayabang nito. Nakangusong nakatitig ako dito. What are you waiting for? Dig in. Opo. Salamat po sa pagkain. Maganang sinimulan kong sumubo. Tila nilipad ako sa alapaap sa masarap na pagkain. Di ko tuloy pansin na magulo kong buhok. Tuwing yuyuko ako para sumubo, sumasabay yon. Namalayan ko na lang hinawin ni senyoritong ilang hiblang tumiwalag sa pangkat. Natigilan ako na madama ang dali nitong sumagi sa balat ko. Umusod pang bahagya para mas maabot ang buhok ko. Akin na. Kinuha nito ang pantali ng buhok sa braso ko. Inayos at maingat na tininintas ang buhok ko sa likuran. Wala akong maapuhap na sasabihin. Nahinto kong akmang pagsubo. Senyorito, I used to do this with my little sister Paula. Tinitirintas kong buhok niya tuwing haharang sa mukha niya. Unang pagkakataong narinig kong nagbukas to ng paksa tungkol sa kapatid nito. I love her and I miss her so much, Desra. Hindi ako nagsalita at hinayaan ko tong magkwento. Wala nang masasaya sa panahong kasama ko ang kapatid ko. Nahimigan ko ang pait sa boses nito. Parang kinarot ang puso ko. Gusto ba ako maging kapatid, senyorito? Suggestion ko para pagaanin ang tensyon sa paligid. No, mabilis itong tanggi. Ayaw mo? May kasama ka, senyorito. No, I don't want you to be my sister, stupid. Pagkasabi nung naging dahan ng kilos ng senyorito Calix. Pagbiglang tumayo ito, tinagip ang bewang ko, pero saan akong pinaupo sa ibabaw ng mesa. Sobrang gulat ko at napahigpit ang kapit sa tinidor. Naninigas na nakatitig lamang ko kay senyorito Calix. Tinukod ang magkabilang palad sa ibabaw ng mesa at kinorner ako. Malamlam na nakatitig ang mga mata nito sa mukha ko hanggang bumaba sa nakaawang kong labi. I don't want you to be my sister, Desra. Senyorito, di ko na natapos ang salita at bigla nitong sinalaki ang labi ko. Sadyang nabitawan kong hawak na tinidor sa tindi ng gulat. Sinalaki ni senyorito ang labi ko na may pagkadahas. Marubdob na ginalugad ang bawat sulok noon dahilan na isang impit na ungol ang kumawala sa lalamunan ko. Di pa to ng kontento at sadyang giniyan nito sa mga bisig ko, paayo po sa leeg nito. Di ko na malayan at kusang naiyapos yun doon. Nawala ako sa sariling katinoan at nadala sa nagsisidad ng liliyab nitong halik. Animo ang dila nito ay naghahanap ng entrada papasok sa bibig ko. Wala ako sa tamang pag-iisip, binigyan ko to ng daan, kusang tinanggap ang halik nito. Napaigtad pa akong bahagya na maramdaman ang parad na senyoritong naglulumikot sa likuran ko. Di ko napigilan na mapaliyad sabay isang malamyang ungol ang kumawala sa lalamunan ko. Diyos por santo! Kumalas ang labi nito sa akin at saka dinala pababa sa leeg. Di ko napigilang mapasabunot sa buhok na senyorito Calix. Tila baga kiniliti nito ang kaibuturan ng pagkatao ko. Dama ang mamasa-masa nitong labi. Dinala ang bibig sa gawing tenga ko at may ibinulong. I don't want you to be my sister. Remember that, Desra? Kumalas to pagkatapos, ngunit nanatiling nakatukod ang palad nito sa mesa. Bear that in your mind, stupid. Deeng saan nito at saka dinukot ang cellphone sa bulsa. Canor, pick me up.
I am good to go? Utos ito sa kabilang linya na hindi ako nilubayan ng titig. Di ko alam ngunit nanigas na lang ako doon at miski ungol, wala akong maapuhap. Hanggang nagpaalam to, lutang pa rin ang kokote ko. Sinundan lang ng tingin ang binatang papaalis. Pumasok ka na bukas. Yun lang at tuluyan na ako nitong iniwan. Paula, your brother is getting crazy. Bulong ni Calix sa sariling nakatingala sa kawalan. Tahimik na nakamasid sa madilim na kalangitan sa balkonahe ng mansyon. Mahigit mag-iisang oras na siyang nanatili doon mula na makauwi sa bahay ng tangang maid niya. Paunti-unting tinatangga niya ang lamang alak ng basang kanyang hawak. Again he did it, with Desra. He kissed her again without even thinking. The desire to kiss her devoured his insanity once again. Desra is very unpredictable, yet he likes her aura and presence. Tayong alam niya tuwing kasama niya ang maid ay sumasaya siya, kung bakit wala siyang ideya. Simula nung iwan siya ng kapatid at magulang ni minsan, wala siyang maalala na kadama ng kasabikan, ligaya at galak. Naalala pa niya kung gaano siya kasayang kasama si Paula ng kapatid niya. Bagaman ang kasiyahang yun nauwi sa isang trahedya na magpaghanggang ngayon sariwa pa rin sa alaala ni Calix. Tila ba nakakulong siya sa malagim at karanos-dunos na karanasan na iyon. Hindi siya kayang pakawalan ng kanyang konsensya. Naging kulungan ng binatang madaling na nakaraan. 19 na taon na nakalilipas. Halika Paula, sama ka sa akin. Sabik na imbita ni Calix, 9 na taong gulang sa kanya nakababatang kapatid na si Paula. Po, saan naman tayo pupunta kuya? Walang ideyang tanong ni Paula, 5 taong gulang, habang sumusunod kay Calix papasok sa isang makitid ng pasilyo. Kasalukuyan na magbabakasyon ng magkapatid kasama ng magulang sa probinsya ng kanilang abuelo at abuela. The place is old yet exquisite. Sa kapanahunan ng Kastila na maitayo ang mansyon ng lolo't lola nila, di rin may kakailang mayaman ng pamilya Dankworth sa buong nayon. Sobrang laki ng mansyon, di nga halos malibot na magkapatid dahil sa laki at lawak ng lupain. Ang naturang bahay kadalasan makikita lang ni Calix sa mga pelikula, kaya't sobrang nahanga ang bata at nilibot ang lugar hanggang may nakita siyang isang misteryosong lagusan. Sabik inimbitan niya ang kapatid upang pumasok doon. Through Calix's curiosity, he invited her younger sister to come with him. Paula. Sabik na binaybay ng magkapatid ang makitid na daan sa loob ng hardin, puno ng mga bulaklak at mabiberdeng halamanan. May mga baging din na kumalat at umaakit sa bakod.